Ma'am, ano lang po yung detalye nitong mga gamot na pinepeke ngayon at paano po ito nabisto? Opo. Ang Food and Drug Administration po ay may sinasagawa na post-marketing surveillance tuwing ang mga health products po ay out in the market. So through our post-marketing surveillance po na sinasagawa ng aming Field Regulatory Operations Office sa pag-inspect ng mga butika or sa pag-inspect ng online sellers, so nakikita po doon yung diferensya ng mga gamot and also through verified information nakakarating po sa amin na may mga ganito nga pong produkto na pinipeke o sinasabi natin counterfeit. So with that po, una po namin ginagawa sa Food and Drug Administration, sinusiguro po namin na yung suspected counterfeit drug product po ay aming binibisita and kumukuha po kami ng sample to check and verify if talagang ito po ay isang matuturing na counterfeit drug. Base po yan sa ating batas na umiiral na Republic Act 820T o yung ating batas na Special Law on Counterfeit Drug or Medicine. So with that po, kaya po kami nag-issue ng advisory na nagbababala sa publiko sa hindi paggamit nitong mga ganitong peking produkto kasi verifikado na po on our part na ibang-iba po siya doon sa registered with FDA na mga gamot po. So, yun po. Gaano kalala po so far itong nakikita po natin ng mga namemeke nitong mga over-the-counter medicines, ma'am? Opo. Sir Mon, hindi bago kasi itong batas po na Special Law on Counterfeit Medicines ay isinagawa pa noong 1996. Okay. Noong 1996 po ang FDA or ang Food and Drug Administration ay ang dati pang Bureau of Food and Drug. So noon pa po, malakas na po ang campaign namin against counterfeit medicines kasi noon pa lang po lipanan na po yan eh. So ngayon po, kinakatakot din namin and kinakalungkot namin dahil yung mga naka-counterfeit o yung napipeke, yung mabilis na natin mabili. Yung mga tinatawag po nating over-the-counter. So, sa ngayon, dun sa development na gano'n na nakikita namin na mas madali, na gamot na yung naka-counterfeit, mas delikado sa ating publiko, yun na rin po yung kinakatakot namin kasi paano na sila paliit na ng paliit yung mga gamot na pinipeke na mas mabilis mabili. No? Kasi pag sinabi po natin over-the-counter, hindi kailangan ng prescription ng doktor. So, kung mag-self-medicate ka, kaya mong bilhin yan over-the-counter. Over-the-counter, oo. Pero, attorney, kung dati pa pala itong problema, ano lang po yung pinakahamon sa atin? Ba't po nahihirapan tayo masolusyonan po yung mga yan? Ano po yung mga, nag-evolve din ba sila ngayon? Lalo may mga online selling. Bakit po patuloy na namamayagpag po yung mga namemeke na mga ganyang klaseng produkto? Sir Mon, sa mga experience po namin, kasi yung source ng produkto mismo, mahirap i-locate kung masyado na sila nag-evolve. Katulad nga po ng sabi nyo, through online, meron din nakikita kami, mas mahirap hulihin on our part. Kasi even we have the power na ipa-take down yung post nila kung nakita namin unregistered or fake medicine sila. Sa challenges na kinakaharap namin sa online is pag na-take down yung post with the help of NBI, PNP, or the CIDG, madali silang makagawa ng another account sa online. Pero doon po naman sa mga physical stores and drugstores, patuloy naman po na marami kaming nakukuha kung makita namin counterfeit sila. And siguro ang nakikita namin na pinakamalaking problema po ngayon is yung pagtangkilik din po ng ating mga consumer doon sa mga hindi nakakaalam kung paano po ba malalaman kung counterfeit o peke na itong produkto. So, sa pagtangkilik pa lang po ng consumer na yun, yung suspected source or yung possible source ng gamot, nag-evolve din po kung ginagawa po nila itong negosyo or ginagawa po nila talaga itong transaction. So, doon po nakikita yung problema. And, Sir Juan, yung source hindi natin alam minsan kung saan nanggagaling. So, upon investigation, nalalaman namin patuloy, merong pwedeng maggaling sa ibang bansa, pwedeng dito sa atin po. Naku, kailangan tutukan pala talaga ito kasi yung mga gamot po na binabanggit natin, attorney, ito yung mga pangkaraniwang sakit na nararamdaman po ng mga tao. Yun nga, over-the-counter pwedeng mabili. Pero paano nga ba malalaman kung ang binibili mong gamot ay peke pala o meron ka talaga dapat duda no sa ganung klaseng gamot, lalo na yan nga yung mga gamot na pang diarrhea o pang sakit sa lagnat, abay nabibili ho yan kahit sa sari-sari store lang eh. Paano ba malalaman
Kung sakasakali, ma'am. Unang-una po, siguraduhin po natin na bumili tayo dun sa lisensyadong butika o tindahan with the FDA. Paano po malalaman kung lisensyado? Tignan po natin kung yung binibilan po natin ay may license to operate from FDA. Yun po yung lisensya na binibigay po namin sa mga establishments, especially po sa drugstores, na inaaprobahan po namin na sila po ay sertipikado at veripikado po lahat ng gamot na kanilang binibili. So, pero kung makakakita pa rin po ng suspected counterfeit or suspected na peking gamot, pwede naman po yun dalhin sa amin, i-report sa amin, para po makita namin na kahit po lisensyado pa yung drugstore or yung butika at nagbebenta pa rin po sila ng ganun para po may maparasahan po natin kung patuloy po silang gumagawa ng ganun po. At may napatunayan na po ba tayong adverse o negative effect po kapag mga pineking gamot po ang ma-take natin, if ever, ma'am? Opo, meron naman po sa atin, may mga nagre-report to our pharmacovigilance po yan with the Center of Drugs natin sa FDA. Pag may mga ganun pong report, una po namin ini-investigate is kung talaga po ba yung gamot ay yung naging sanhi ng kanilang adverse effect or adverse reaction sa kanila. So, patuloy po yung mga investigation natin sa mga ganung bagay. Kaya po, patuloy rin po ang pag-alala namin sa publiko para iwasan po muna ang pagbili ng mga ganong gamot, lalo na po't makita nilang mag-suspect na po sila na may kakaiba po dun sa, lalo na po sa packaging or sa mismong nilalaman po ng mga gamot. So kapag ganun po, maaari pong i-report sa amin and then isa po kami sa tutulong para mag-investigate po sa kanilang, sa ganung mga pangyayari po. Panghuli na lamang, Attorney Pamela, ano na lang pong iminumungkahi ninyo na paraan para masolusyonan po itong problema nga sa peking gamot, no, na matagal na nga po nating talagang nakikitang problem in the past? Isa po sa laban na ginagawa ng Food and Drug Administration, may isinagawa po kaming task force. Ito po ay tinatawag na Oplan Cataros. Ang Oplan Cataros po ay composed of experts mula sa FDA and pwede po kaming kumuha sa ibang ahensya para po matugunan yung problema ng ating mga fake or counterfeit products. Ang layunin po nito, in the future po, talagang maklear lahat ng counterfeit or fake products and also in accordance with international standards and environmental standards, kung paano po natin madidispose yung mga counterfeit or suspected fake products na yan. Kasi may epekto rin po yan sa ating environment, may epekto po sa kalusugan ng bawat tao. So yun po, inaayos po namin. Hindi lang po kami hindi lang po seizure ang ginagawa namin, yung proper disposal din po. And proper location of source, yun po yung ginagawa ng task force namin. Sana talagang matigil na po ito mga kapatid kasi delikado po kung sakasakali yung mga adverse or negative reaction po na binabanggit natin sa katawan. Maraming salamat po, Attorney, sa inyong oras. Salamat po. Yan po si Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita po ng Food and Drug Administration o FDA.